So ano nga ba yung mga recommended strategies or yung mga techniques para ma-close mo yung client? Ano ba yung mga i-email mo sa kanila? Paano mo ba sila kakausapin? Para ma-close mo kaagad sila or paano mo i-propose yung sarili mong services sa kanila na hindi nila mafe-feel na parang sinisil stock mo lang sila. So mapapanood nyo ngayon is yung lesson today is kung paano nga ba ang tamang strategy para ma-close mo yung client using words. So, two types of clients na to is ibang way rin sila kung paano natin i-approach sila. So, the first client is direct client. Second client is yung agency or yung company client. Unahin muna natin yung madali, yung sa company or agency client. Dito sa agency client or sa company client na to, is madali mo naman ipropose yung sarili mo mga services sa mga clients na yon using the email template na ibibigay ko sa iyo. Makikita mo yung link sa baba is yung Google Drive link para makita mo yung PDF file kung ano yung mga pwede mong gamitin na mga email templates to reach out clients sa may agency or doon sa mga website na freelancing website or sa mga job site na pwede kayong mag-apply. So ayun yung isisend nyo sa kanila. At itong mga templates na to is ginamit namin to at na-prove namin na effective talaga itong mga to. So, ibibigay namin itong mga email templates na to for agency or company clients dito sa mga job site at etc. So, yung mga email templates na yon sa mga nakita mo kanina is pwede mo silang i-fill upon for your like pero ayun na yung copy and paste na template na pwede mong ibigay sa mga clients mo na agency or mga company or brands. So pag-uusapan na natin yung client na direct client kung paano mo ba sila kakausapin or ipropose yung kanilang mga sarili mong mga services sa mga direct clients. So there's two ways kung paano mo ito i-implement doon sa direct client mo. First way is indirect selling, second way is permissionless apprentice. Pag-usapan muna natin ang indirect selling. Ang ibig sabihin ng indirect selling is binibentahan nyo yung client nyo na hindi nila nafe-feel na binibentahan mo sila ng sarili mong mga services. For example, so itong ipapakita ko sa inyo is itong sample chat between the client and the freelancer. This is an example of indirect selling. Sabi ni Abigail is, "Hey, thank you for connecting with me. I see you are doing an amazing job on your business. If you or someone you know are having any challenges or frustration with your digital marketing and social media following, feel free to reach out. I'm not trying to sell you anything. Pinky swear. Let's talk soon. Warmly, Abigail." At ang sinabi ng client niya, si Barbara, is, "Hi Abigail, I might need some help soon. I'm running out now but let's set a time to have a conversation." At sabi ni Abigail, "Great, let's schedule a call. Is Friday fine with you?" Sabi ni Barbara, "Yes, that's work. I'm on Pacific time, you're in the Philippines. So my question is, do you have US phone number? I'm wondering because of charges." At doon na nag-start ang kanilang relationship para ma-build yung business nila at na-hire si Abigail as a digital marketing officer or digital marketer doon sa business ni Barbara. So makita nyo doon, kinomplement lang ni Abigail yung client doon sa mga works niya at doon sa about sa business niya. And then sinabi niya na if you know someone na kailangan yung mga gantong services like video editing, let me know. I'm not trying to sell you anything, ganyan, 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 ganyan. Para nag-witty, para nagbigay pa ng humor or witty sign na pinky swear doon sa dulo. For short, sinabi niya, nagpakilala siya, kinompliment niya at sinabi if ikaw or meron kang kilala na kailangan ng digital marketing experience is feel free to reach out at matutulungan ko sila or ikaw. So ganun siya magbenta at itong type na to is matagal na itong ginagamit sa mga iba't iba pa mga businesses dyan sa Pilipinas at sa worldwide. So this is indirect selling. If gusto mo pa matutunan about indirect selling, about sa ibang businesses or mas in-depth pa dito, rin nyo na lang siya i-search sa YouTube if gusto mo siyang matutunan na in-depth. Pero this is one of the example na ibibigay ko sa inyo dito sa freelancing dahil itong template na to, pwede nyo na siyang gayahin at i-copy-paste na lang at i-send dun sa mga direct client mo. So, the second way kung paano mo ibebenta is permissionless apprentice. Ano ba yung permissionless apprentice? Ang permissionless apprentice is parang
hindi naman hinihingi ni client sa'yo pero binigay mo lang sa kanila. Kaya nga permissionless apprentice. Yung apprentice is sinasabi na parang in a good way na kaya wala siyang paalam na ginamit yung content. Kasi ang gagawin mo dito, magbibigay ka ng free content doon or free type of any work doon sa client mo para mapakita mo kay client mo na marunong ka talaga. This will take time and effort dito sa permissionless apprentice, pero this is the most effective way sa mga direct client kasi magbibigay ka ng free work doon sa client mo. Example is, itong example na ipapakita ko is ito. Sinabi niya doon sa client niya is, "Hey, I'm a video editor. I would love to edit videos for you. Here's an example of what I'm done using some of your content." So, ginawa ng video editor is kinuha niya yung video sa YouTube at ginawa pang TikTok na may text at emoji. Tapos, sinend niya sa client at sinabi niya sa client na kung kailangan mo ng editor na gumagawa ng gantong videos is ito yung sample na may bibigay ko na ginawa ko para sa'yo. Meron naman mga graphic designing na, "Hey, I just redesigned your logo. This looks better this way." Ganyan-ganyan. I redesigned your website. Ganyan-ganyan, etc. At magbibigay, kung ikaw social media manager, magbibigay ka ng free tips or free YouTube banner, etc. etc. At ayun yung mga pwede mong gawin para makuha mo yung client. At ito is nangyari na to sa akin ilang beses na. Ginawa ko to at marami na ako na-close sa client. At ako, marami na ako nakuhang video editor ko mismo sa mga gantong course. Itong pinapanood mo is ine-edit niya dahil ang ginawa niya is kinuha niya yung YouTube ko at ginawa niya pang TikTok. Sinabi niya sa akin na, "Hi Franklin, ito yung gawa ko sa ano mo, is pwede to sa TikTok mo. If kailangan mo ng mga ganitong type of edit, feel free to reach out." Ayun yung sabi niya. At hinire ko siya dahil nakita ko na maganda naman yung gawa niya. Pero sabihin natin na email or message template lang na sinabi niya, medyo hindi pa ako maniniwala or hindi ako magte-take ng effort para kausapin siya kasi hindi ko naman siya kilala. Pero nung nakita ko yung sample work na binigay niya na content ko, ginawa niyang pang TikTok na may text at emoji, sabi ko okay, maganda at na-hire ko na siya. So this is the effective way. Disclaimer lang, medyo mahirap nga lang dahil ipapagawa mo to sa empleyado mo, nababayaran mo yung empleyado mo, abonohan mo muna, or ikaw mismo mag-aaral ng services para i-implement mo at ibigay mo doon sa client mo. Win-win situation naman to dahil pwede mo naman gawin yung binigay mong free work sa client mo. Kapag hindi kinakuha, okay lang yun dahil pwede mo siya pandagdag doon sa portfolio mo. So that's the strategy and techniques ko para ma-close yung client in an effective way. So ulitin natin, kapag agency or business or brand, email template na ibibigay ko sa iyo down below. Kapag naman direct client is indirect selling and permissionless apprentice. So pag-uusapan naman natin sa next lesson is paano ka ba maghanap ng mga clients na dun sa mga job site na ginagamit namin. So see you on the next lesson.